Good day mga ka-sports natin dyan. Creamline Cool Smashers, ginulat ang pupunan ni Brock Van Sickle at ni Wilma Salas. Hindi nga nakaporma ang Angels kahapon at kahit isang set ay hindi man lang sila nakakuha. Gulat na gulat nga ang mga netizen dahil inaasahan nga ng karamihan na ang Creamline ang mapapatiklop ng defending champion na Petrogas. Ngunit hindi nga umayon sa kanila ang ihip ng hangin at sila nga ang mabilisan na patiklop ng CCS. Marami naman mga nagdududa sa naging laban kahapon or kagabi sapagkat ang ibang netizen anya daw di umano ay may lutuan na naganap. Hindi kasi matanggap ng ibang mga bashers or mga kritiko ng Creamline na natalo nga nila ang Petrogas. Alam naman kasi natin na ang mga bashers nga ng Creamline ay gustong-gusto nga silang malaglag para sa semifinals para nga hindi sila magkaroon ngayon ng podium finish. Ngunit naging maganda talaga ang nilaro ni Bernadette Fons, ni Stanton at ni Gumabaw at halos lahat nga ng team ng Creamline players ay pumupuntos. Kahit sino ang ipasok ay talagang gagawa nga ng score. Pagdating nga sa Creamline ay talagang hindi sila papaawat sa napakaganda ngang momentum at hindi ito napunta sa Petrogas. Hindi man lang nakalamang ang Angels ng kahit isang puntos pagdating nga sa kanilang laban. Alam nyo ba na may 10 dahilan or iba't ibang rason kung bakit natalo ang kupunan nga ni Brock Van Sickle? Kahit sabihin natin na malakas itong si Sickle at itong si Salas, ngunit bakit sila natalo? Iyan ngayon ang ating pag-uusapan. Noong ko pa kasi sinasabi sa inyo na ang Creamline mga ka-sports kapag patapos na ang laban, mas bumabangis, mas lumalakas. Kita naman natin na talagang nabigla ata ang Petrogas. Hindi nila inaasahan na ganito kalakas ang Creamline sapagkat ang iba nga dito ay galing sa bench. Pero eto na nga ang aking my strongest prediction noon pa na sinasabi ko sa inyo na hindi matatalo ang Creamline. Aalamin natin ngayon ang 10 rason kaya na-choke ang Petrogas Angel. Tsak ay magugulat kayo sa mga naging dahilan. Saan ba talaga nagkulang ang defending champion at bakit hindi sila nakapasok sa semifinals? Tutukan nyo ang ating vlog hanggang sa dulo para malaman nyo ang 10 rason sa pagkatalo ng Angels. Pero bago ang lahat, subscribe ka muna. I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue sa volleyball. Susunod na! Starters lineup ng Petrogas Angels hindi umubra sa Creamline Cool Smashers. Kung noon ngang elimination rounds ay natalo nga nila sa 5th set ang nasabi nating CCS, pero ngayon sila naman ang pinadapa ng Creamline. Narito na ang 10 rason kung bakit sila natalo ng CCS. Number 1, ang dahilan ay ang ating Janelle Cheng and Chi Saet. Bagamat alam naman natin ang dalawang ito ay magaling na setter at kilala naman na magaling at veterana. Ngunit ng time nga na nakalaban nila ang Creamline Cool Smashers sa quarterfinals ay hindi nga nakaporma si Cheng at si Chi Saet kahit nagpapalitan nga ang dalawang ito. Veterana man silang dalawa ngunit hindi sila masyado nakapag-produce ng maraming mga magagandang set. Dahil nga ang kanilang mga middle attacker ay hindi nila masyado nabibigyan. Si RC nga ay bokya at wala nang nakuha kahit isang score. So ibig sabihin hindi talaga napaikot ni Janelle Cheng at ni Chi Saet ang bola at hindi nga sila tumutok sa kanilang mga ibang players. Halos Brock Van Sickle lang at Wilma Salas ang palagi nilang binibigyan ng bola. Diyan kasi sila nagkamali. Hindi gaya kay Kyle Negrito na talaga umiikot ang bola at si Janelle Cheng at Saet ay wala ngang nakuhang score. Pero itong nasabi nating si Negrito ay nagkaroon nga ng 5 points. Ngunit hindi rin natin
masisisi si Janelle Cheng at si Chi Saet sa kanilang decision making. Baka kasi namorsyento lang sila at hindi sila masyado nagtiwala sa ibang mga players. Hindi gaya kasi ni Kyle Negrito ay talagang binibigyan niya ang kanyang mga kako-teammates kung kaya nakakapuntos lahat ng players. At nahilo nga sila kung sinong kanilang babantayan dahil sa ganda nga ng set ni Negrito. At dumako naman tayo sa pangalawang rason kung bakit sila natalo. Ang kanilang opposite hitter. Walang iba kundi ang ating nag-iisang veterana na si Aiza Maiso Puntillas at ang kanyang ka-relievo na si Myla Pablo. Ang dalawang ito ay magaling rin na valuable player sa ating bansa at kilalang kilala. Ngunit alam nyo ba na si Myla Pablo ay naka-4 na puntos lamang, babad pa yan. At si Maiso Puntillas ay naka-1 puntos lamang. At si Michelle Gumabaw, kung ikukumpara nyo ang dalawang ito, ay naka-double digit nga si Gumabaw. So kahit pagsamahin mo ang score ni Puntillas at ni Pablo, ay lamang pa rin ang opposite hitter ng Creamline Cool Smashers. So ibig sabihin mga ka-sports ay nagkulang talaga ang opposite hitter nila sapagkat hindi nga rin sila nakapag-produce ng maraming scores. Dito mo makikita na hindi talaga nakaikot masyado ang bola dahil si Gumabaw kitang-kita naman sa score, naka 12 points siya, at kapag pinagsama nga natin ang score ni Pablo at ni Puntillas ay hindi pa rin sasapat para tapatan nga ang magaling na beauty queen natin na si Michelle Gumabaw. Isa yan sa mga talagang rason kung bakit sila natalo. Nagkulang rin ang kanilang opposite hitter. Dumako naman tayo sa pangatlong rason kung bakit sila natalo. Remy Palma and Ethan Arce ang kanilang middle blocker. Bagamat lumaban naman si Remy Palma at nagkaroon siya ng 7 points, ngunit ang kanyang katandem na si Arce ay bokya nga. Wala nga nakuhang score kahit isa. Kung ikukumpara nga natin kay BDL at kay Pangs Panaga, ang middle blocker ng Creamline, nakakuha nga sila ng tig 5 points. So kahit sabihin natin na lamang itong si Remy Palma sapagkat nagkaroon nga siya ng 7 points, dito mo makikita rin na halos wala ngang score ang kanyang katandem. Kaya kung pagbabasehan natin sa teamwork ay kinulang talaga dito ang Petrogas dahil hindi nga nakakuha ng puntos ang kanyang katandem nga na middle blocker, at yan nga si Arce. Kung kaya nagkulang pa rin ang kanilang mga middle blocker, kung kaya natalo dito ang Petrogas Angels. Dumako naman tayo ngayon sa pang-apat na rason kung bakit sila natalo. Wilma Salas, ang kanilang import. Bagamat inilaban naman ito ni Wilma Salas at nagkaroon nga siya ng 18 puntos, ngunit kinulang pa rin sila dito dahil nga itong si Wilma Salas, bagamat meron ngang 18 points, ay sobrang dami niya naman error. Wala naman tayong problema kay Brock Van Sickle sapagkat inilaban naman ito ni Sickle, ngunit kinulang talaga dahil nga ang kanilang import na si Wilma Salas ay sobra talagang dami ngang ipinamigay na score sa CCS. Ma-error kasi itong si Wilma Salas. So kahit sabihin natin na naka 18 puntos siya, ay nagkulang pa rin siya sapagkat ang dami niya ngang error. Kung kaya nga sila natalo at nakalamang ng husto dito ang CCS. Dumako naman tayo sa pang-5 rason. Walang iba kundi ang kanilang libero na si Jels Tempiatura. Kitang-kita kasi natin na nagkulang talaga ang kanilang libero. Halos kasi nahuhulugan lang sila ng bola ng mga drop ball nga ni Michelle Gumabaw, ni Stanton at ni Bernadette Pons. Grabe, ang dami rin talaga kasing ipinuntos ni Pons at ni Gumabaw na mga drop ball na hindi talaga nakahabol ng libero, at hindi lang naman dyan si Jels Tempiatura ang kinakailangan na humabol ng bola, kahit naman ang mga kako-teammates niya ay hindi rin nakukuha ang mga drop ball nga ng CCS. Kung kaya dito talaga sila nagkulang sa floor defense. Dumako naman tayo sa pang-6 na rason kung bakit sila natalo. Number 6 na rason, ma-error sila. At number 7 na rason, ang kanilang mga sub-players ay wala ngang nagagawa, gaya nga ni Jonas Abete at lalo higit
ng ma-error din na services nga ng nasabi nating na si Nicole Chamson. Ipinasok nga sila para makatulong, ngunit hindi nga sila nagkaroon ng puntos at wala nga silang spark plug na tinatawag. Yung pamatay sunog ba, kaya nga nagpapalit ng players. Hindi talaga nakatulong kahit ang mga substitute players, yan talaga sila nagkulang. Wala halos talagang nag-level up na players, kahit yung mga pinalit ay olats pa rin. At ang dami talaga nilang error. Yan talaga ang rason kung bakit sila natalo. Pangwalong rason kung bakit silang natalo, walang iba kundi ang kanilang coach. Ang head coach nga ng Petrogas Angels ay isa rin sa mga naging dahilan kung bakit sila natalo, dahil kitang-kita naman natin na siguro hindi sila nagkakaintindihan ng mga players sa mga instructions, kasi nga Japanese coach ito. At hindi lang yan, talagang medyo ang kanya kasing mga decision making ay sumasablay rin sa mga pagpapalit nga ng mga players. Kitang-kita kasi natin ang discarding nga ni Coach Meneses ay malayong-malayo nga sa discarding nga ng coach ng Petrogas Angels. At dumako naman tayo sa pangsyam na rason kung bakit natalo nga ang Angels. Mismong ang Creamline Cool Smashers ang isa sa mga naging dahilan. Bakit ko nasabi? Malakas naman talaga kasi ang nasabi nating team ng Team Good Vibes. Talagang magagaling naman ang mga players ng nasabi nating Creamline, kung kaya hindi pa talaga kaya ng Petrogas na patauin sila. Wala pa nga dyan ang mga star players ng nasabi nating CCS, pero kung nariyan yan, edi mas lalo na silang kawawa. Baka mas lalo silang natambakan ng scores. Ngunit gayon pa man, sabi nga ni Jonas Sabete, wala sa coach yan, nasa players yan. Kung kaya ang mga players talaga ng Petrogas rin ang nagpatalo sa kanila, at ang kagalingan rin ng Creamline. At pang-sampu na nakita akong dahilan kung bakit natalo ang Petrogas, yung hiyawan kasi ng mga fans ng CCS. Yung mga fans kasi ng CCS ay todo hiyawan nga kapag nakikita nila ang kanilang idol. At syempre, kapag naghihiyawan nga ang mga fans, ay ginaganahan lalo maglaro ang kanila rin idol. At nakakatulong talaga yan, dahil karamihan kasi ng mga Creamline Cool Smashers fans ay madalas nga silang nagdadasal na manalo nga ang CCS. Alam naman natin na ang pagdadasal ay malaki ang nagagawa nito. At marami nga kasing mga Creamline Cool Smashers na talagang masasabi natin na madasalin at mababait at humble talaga. So ayan nga mga ka-sports natin dyan, inyo nang nalaman ang 10 rason kung bakit natalo nga ang Petrogas Angels. Yan nga ang aking nakikitang rason. Ang 10 yan ay talagang makatuwiran kung kaya naligwak ng mabilisan ang Petrogas. Kayo, ano naman ang nakikita nyong dahilan kung bakit natalo ang Angels? Comment naman kayo sa baba. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball, at para hindi ka mahuli sa lahat ng issue pagdating sa larangan sa volleyball, subscribe.